Alam mo nga ng gabi po. Sa nga ba ang mga lahat ng senador ay nakakulong sa Senado. Hindi sila makalabas at kanilang tinutulungan si Bato. Dahil, Hello guys. pero, Hello guys. I think that yan, no, guys. That was super. yung apa ko pinipigilan ako, may freedom of speech ba ako o wala? Do I have freedom of speech? I look this guys. Look this. Hmm. You hear that, guys? You hear that? No, I don't hear that. That part. Yeah. That is fun. Good fun. Good part. Sara, wala nang iba. Sara lang pag-asa. Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay. So, yan po ang natin, pinsong natin sa ngayon. Ngayon, ibalita lang muna natin sandali. Yan tungkol sa Senado na nagkulong ang mga senador. Bakit sila nagkulong? Hindi sila, ayaw nila lumabas. Kasi pag lumabas sila, ay yung mga walang hiya na mga NBI at mga polis gusto pasukin ng Senado at huliin si Bato. Well, hindi na ginagalang ang institusyon ng Senado talaga. Kasi nagdesisyon na officially ang Senado sa pamumuno ng bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano na bigyan ng proteksyon si Bato hanggat hindi matatapos ang issue. So, na-predict ko po, bukas, madali, umaga pa lang, magsampa na, ngayon gabi pa lang, magsampa na kasi pwede na ngayon magsampa ng kaso sa Supreme Court through uploading to the platform of the lawyer. So, kahit madaling araw, pwede na isampa ang petition for writ of amparo ni Bato. Writ of amparo, pinaka-the best yan kung sino man nakikinig na abogado ni Bato, file the writ of amparo daw. So, direct the police to stay away from the Senate premises. Ganun lang po. Ang pinaka most effective na remedyo. Hindi yung circulary. Writ of amparo. Okay? So, ngayon, ang pakinggan natin kung anong mga development. Ang nadadamay po na isang issue ay hindi na matanggap-tanggap ang impeachment kaya na kaso laban kay Sara kasi sarado Senado. Wrong timing. So, kagagawa ni Bongbong Marcos to, kaya he's now getting a dose of his own medicine. At gusto niya tirahin lahat ng kaaway niya. So, ngayon, sabay-sabay niyang move para magkagulo-gulo. May impeachment, may Bato. Ang problema, ang Diyos ay sadyang tumutulong kay Bato at sa mga kasama niya. Nagkaroon nga sila nung impeachment laban kay Sara, hindi naman maitatanggap ng Senado kasi sarado ang Senado. Sarado, pero nandoon ang mga trabahante sa loob. Siguro mag-order na lang siguro sila ng pagkain galing sa labas. Tapos yung mga pulis na huli, magpanggap na taga McDonald o taga Jollibee. Parang ganun ang gagawin natin nila. So anyway, pakinggan po natin ang the latest development dyan. Ito po. So makikita ninyo dyan, dali, makita ninyo dyan yung may warrant of arrest kay laban kay Bato. So, pakinggan natin. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. ICC arrest warrant para kay Senador Bato de la Rosa nga ang latest sa sunod-sunod na gulatan sa Senado. Bit-bit ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang umano'y kopya niyan, pero yan, ang traidor na Trillanes. Si Trillanes, binibenta niyang karangalan ng Pilipinas sa ibang bayakan, sa mga ibang bansa o sa ICC. Mawal yun kasi iniinsulto mong bayan natin. Idaan mo sa tamang korte. Kaya hindi ito pwede maging presidente si Trillanes kasi hindi ginagalang ang institusyon.
Grabe klase. Kita mo, naging military siya. Nagkudita siya sa ano? Sa Okod niya tini. Tapos ito na naman ang gagawin niya. So this is all the result of the doing of Trillanes. Tapos pati tuloy ang impeachment nila laban kay Sara, nadadamay. So paano pa ngayon ang fourth with? Paano magiging fourth with yan kung sarado ang Senado? So yan po ang ano, pakinggan po natin lalo. Hindi naisilbi. Nadapa pa nga si De La Rosa ng habulin ng mga NBI agent sa isang punto pero hindi pa rin naaresto. Wala po sa Senado, nakatutok live si Ian Cruz. Ian! Mel Emil, Vicky, bitbit nga ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Kasamang dumating dito ni Senador Antonio Trillanes, o ni dating Senador Antonio Trillanes IV, ang mga ahente ng National Bureau of Investigation para nga arestuhin dito sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayan ang Habang gagawin. naka-lockdown ng Senado, ipinakita sa media ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang bitbit niyang warrant of arrest laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa ICC. Paraan niya ito sa kasong Crimes Against Humanity kung saan co-conspirator si de la Rosa at iba pang may kinalaman umano sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Git ni Trillanes, maaring arestuhin si de la Rosa na mula Nobyembre ay hindi nakita ng publiko. Dati na siyang hinamon ni Bato na sumama sa pag-aresto sa kanya. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Sige, go ahead. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Sabi ni Bato, kaya ako nandito dahil personally niya ako ni-request na sasamahan ko yung magpoposa. Ano? Nasa Senado si De La Rosa para dagdagan ng bilang ng bagong mayorya na nagluklok kay Senador Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Sa plenaryo, kinwestiyon ng mga bagong majority senators ang ginawa ng mga taga-NBI kay De La Rosa. How can we allow other people to wrestle or even not to let him or preventing him to enter this august chamber? Ano ang ginagawa ng Sergeant at Arms? Bakit nila pinapayagan ito na gawin ito sa isang senador? I requested the Sergeant at Arms when we were on break before you elected this representation to review the footage of the CCTV. Antonio Trillanes and some NBI operatives are still at the library, Mr. President. May I move that the Sergeant at Arms remove these people from the vicinity of the Senate. Paliwanag ni Cayetano, welcome si Trillanes dito bilang dating senador. Pero giit ni Bato, kasama umano ito sa harassment. It's part of the harassment. So Kasama niya. you gave me that Siya answer. ang nagkuha sa Yes. NBI na harangin ako dito. So Bakit natin hayaan siya nandito siya? yes, yung nag-asulto sa iyo hindi dapat pakawalan. Dapat dalin sa for inquest, no? Yung kung walang kilalaman na nandito at wala silang official business dito, may motion ang Senator Bato na paalisin sila sa Senate. Ipinag-utos ng bagong Senate President sa Office of the Sergeant at Arms ng Senado na imbestigahan ang insidente. Nag-lockdown din sa Senado dahil may motion na kilalanin kung sino mano ang sangkot sa nangyari kay Senador Bato para maipagharap ng reklamo. Tinanong natin si Senador De La Rosa ukol sa ipinakitang warrant of arrest si Trillanes, pero sabi niya, mamaya na lang. Ipinakita sa plenaryo ang kuha ng CCTV. Hinahabol siya ng NBI agents. Sa isang bahagi ng CCTV, makikitang nadapa si De La Rosa sa hagdan. So yan. Vicky, kanina doon sa sesyon ay nagmosyon nga si Senador Rodante Marcoleta na isailalim sa protective custody ng Senado ang kasamang senador na si Senador Ronald Bato de la Rosa, bagay na pinagbigyan naman ng mayorya ng Senado. At kanina ay nag-motion din para i-cite in contempt ang mga NBI agents na humahabol
kay Senadora De La Rosa, si Senadora Joel Villanueva yung nagmosyon at pinagbigyan din niya ng Senado at sinabi nga ni Senate President Alan Peter Cayetano na aarestuhin ang mga Jane Does at John Does na mga NBI agents na kanilang iimbestigahan. At ang isa pa sa mga latest development ay nag-resign po ang pinuno ng Office of the Sergeant at Arms ng Senado na si retired Major General Edgardo Rene Samonte, pero tiniyak niya na makikipagtulungan siya sa gagawing investigasyon. Yan ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Vicky. Iyan, saan na si Senator De La Rosa sa mga sandaling ito? Well, Vicky, ang huling impormasyon na ating nalaman ay nandun sa lounge si Senadora De La Rosa at yung mga ibang plano niya, Vicky, ay ayaw niyang sabihin kanina doon sa ating mga pagtatanong sa kanya. Particular nga yung pagtanong din natin sa kanya kung ano ba yung reaksyon niya dito sa inilabas na warrant of arrest ng ICC, Vicky. Iyan, balak ba niyang manatili dyan sa Senado? Well, Vicky, isa rin sa mga tinanong natin yan sa kanya kanina kung magka-camp out ba siya dito sa Senado o hindi. Pero ayaw niyang sabihin talaga kung ano ba yung kanyang plano. Pero yun nga, Vicky, dahil nga kanina sa sesyon ay naglabas naman ng ang Senado ng desisyon na isa sa ilalim nila sa protective custody itong si Senador Bato de la Rosa. So aantayin pa natin kung ano yung mga magiging development habang lumalalim pa yung gabi dito sa Senado, Vicky. Sina dating Senador Trillanes, nandiyan pa rin ba siya sa mga sandaling ito? Well, Vicky, hindi natin nakita nung bago tayo sumahimpapawid. Pero yung mga agents, Vicky, nandoon sila sa bandang likuran natin. May hallway kasi dyan, papunta nga doon sa lounge, kung saan naroroon si Senador Ronald Bato de la Rosa. And ang nakita natin, nandoon pa rin yung mga NBI agents at lumapit na rin kanina, mga bandang 6:00 ng gabi, ay lumapit na rin doon yung mga ilang elements ng OSAA, o ng Office of the Sergeant at Arms. At ang tinanong natin yung mga taga-OSAA kung kailan na-arestuhin yung mga aresto dapat ng mga taga-NBI, ang sabi nila ay naghihintay pa sila ng order mula sa kanilang pinuno, Vicky. Ang atmosphere naman ngayon sa Senado, kamusta, Ian? Naku, Vicky, talagang tensyonado dahil nung unang lumabas nga si Senador Ronald Bato de la Rosa, talagang nasa taas kami at nasa baba ang session hall. Talagang narinig namin, nagkaroon pa ng sigawan at syempre dito hanggang ngayon talagang maraming mga tao talaga ang nasa hallway pa rin, hindi katulad ng mga nakaraang araw na pag ganitong oras talagang halos wala ng tao naglalakad dito. Pero sa ngayon talagang busy ang lahat ng mga tanggapan dito sa buong Senado, Vicky. All right, sige. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Yan ang resulta dyan ang pinaka-latest natin. So, pag-usapan natin. Ano yung mga issue? Unang issue ay kay Bato. Dapat pwede bang arestuhin si Bato? Ang sagot lamang po dyan sa legal na basihan ay wala pong legal na basis o basihan para arestuhin si Bato. Anong rason? Ang rason po ay ganito. Ang warrant of arrest kasi meron na talagang warrant of arrest Naniniwala ako na original yung hawak ni Trillanes. So ang warrant of arrest ay nanggaling sa International Criminal Court. Hindi po yan nanggaling sa kahit anong lokal na court. So therefore, hindi po pwede ipatupad yung warrant of arrest. Kahit na sabihin pa nila na dumaan ito sa tinatawag na PCTC. Yung tinatawag sa yung opisina katumbas ng Interpol dito sa Pilipinas. So ngayon, pagka ganon, anong mangyari? Ang Senado naman ay sigurista. Tinanggal nila yung dating hepe ng Office of the Sergeant at Arms at pinalitan nila ng bagong Sergeant at Arms na binuso naman ni Senator Bato de la Rosa. So napalitan na. Ang kasunod, nag-utos na nag-motion si Senator Joel Villanueva na i-hold in contempt ang mga NBI agent na humabol para arestuhin si Bato. So, sa ngayon, ang mga NBI agent ay naka-hold na doon.
Tapos wala pang kasunod na utos kung ano gagawin. Pero base po sa diskusyon kanina sa Senado ay papaliwanag nila, bigyan ng pagkakataon na magpaliwanag ang mga NBA agent na hindi na makalabas ngayon sa Senado because of their acts. Ang Senado kasi, tinitingnan, hindi sila nakatingin sa warrant of arrest. Nakatingin sila sa ginawa ng NBA agent. Na kung meron warrant of arrest, mag-coordinate sila sa Senado bago sila papayagan ba sila mag-aresto ng membro ng Senado o hindi. Yun dapat ang mangyari. Ang problema, ibig na mag-coordinate, ibig sabihin pa-coordinate, hindi ka huwag ka muna pumasok kapag hindi ka pa pinapapasok. Ang ginawa ng mga NBA agent, pumasok at hinabol pa si Bato. So, diyan na ngayon ang kasalanan nakasalalay. So, walang kinalaman yan sa kung legal o hindi legal yung warrant of arrest. The fact na may session ang Senate, nagmi-meeting sila, ay hindi mo pwede istorbohin yung tinatawag na parliamentary process. So, because of that, may kulong po na 12 taon na naghihintay kung mapatunayang nagkasala itong mga NBA agents kasama si Trillanes. Kasi kasama si Trillanes sa naghabol. Na ang katwiran naman ni Trillanes, hindi siya nag-aresto. Kundi, pumunta lang siya, sinamahan lang doon yung NBI. Palusot na lang yun. Ang katotohanan ay gusto niya ning ma-aresto si Bato at gusto niyang arestuhin. Kaya nandun siya at di na bit-bit yung tinatawag na warrant of arrest. Ibig sabihin kung bit-bit niya, kay Trillanes nang galing yun. So ngayon, pag nang kay Trillanes nang galing, pangalawang tanong, kilalanin ba dapat yung warrant of arrest? Kahit sabihin na natin na pwede sa Pilipinas na may warrant of arrest ng ICC at pwede patupad. Ang kasunod na ang sagot yan ay hindi pwede mo kilalanin na ganun basta-basta na lang. Idaan yan sa lokal na korte natin at dapat ang gagawin nila ni Trillanes, punta sila sa RTC at doon sila humingi ng recognition ng warrant of arrest. At dapat ganun gagawin nila. At kung ganun man, halimbawa, magsasampa siya ng request for recognition sa kahit anong RTC na may sakop. Pasay, RTC Pasay, may sakop niyan. So, kasi dyan sila ngayon ikot-ikot. Dyan ngayon ang problema. So, ang tanong, kilalanin ba ng RTC Pasay yan? Although, without preempting, supposedly, dapat hindi kilalanin ng ICC Pasay, RTC Pasay City, ang warrant of arrest. Pangalawa, alam naman ng RTC Pasay na ang may obligasyon na magpapatunay na dapat kilalanin yan ay yung sila ni Trillanes. Ngayon, ano ang dapat na katibayan na ipapatunay nila ni Trillanes para kilalanin yung tinatawag na warrant of arrest? Ito, patunayan nila, number 1, na may treaty o may kasunduan sa gitna ng ICC at ng Pilipinas na patungkol sa pag-aresto. Yung problema, wala. Kahit anong produce mo, kahit anong ikot mo sa libro, wala ka makikita. So, number 2, kung wala na pag-usapan, hindi na dapat, ibabasura na dapat ng RTC yan. So, pangalawang issue ay yung si Bato naman aside, pwede siyang dumirekta na I expect gagawin ng kanyang mga abogado. Magsasampa siya ng isang petisyon sa Supreme Court para ipatigil itong ginagawa ng PNP at saka NBI. So, anong petisyon kaya? Ang petisyon na proper dyan, kung makinig kayo ng mga abogado ni Bato, sampa na kayo ngayon ding gabi kung hindi nyo kayang gumawa, pwede naman akong gagawa ng petisyon. Nagbo-volunteer ako. Tapos, permahan nyo lang. Kasi kahiyo naman ang abogado ni Bato. At isa pa, ngayong gabi mismo sa Supreme Court. At ang kaso na sasampa na dapat ay writ of amparo. So, ang writ of amparo ay request sa Supreme Court na proteksyonan yung kasiguraduhan sa safety and security ni Bato. At desisyonan muna ng RTC kung ang kaso ni Bato kasama si Duterte doon sa pag-kidnap naman kay Duterte. So dito na ngayon mapipilitan ang Supreme Court na magdesisyon kung tama ba pag-aresto kay Duterte o hindi. Ito na po ang wala nang ibang pagkakataon ng pinakamaganda at pinaka dapat na sundin ayon sa panahon. So ngayon na. So, ibig sabihin, napipredict ko po na in this week, baka maglalabas na ng utos ang Supreme Court patungkol sa mga
writ of habeas corpus na sinampa ng mga anak ni Duterte. At saka sa writ of certiorari, petition for certiorari na sinampa ni Bato na kasama si Duterte. Okay, so ganun po ang makikita natin dito. So sa ngayon, gusto ng mga senador makasiguro wala ni isa sa kanilang lumabas. Ang ginagawa naman ng mga NBI at saka PNP sa labas ng gate ng Senado, ang lahat po ng lalabas na sasakyan ay binubuksan nila. At tinitingnan baka nandun si Bato nakatago lang. So ganun ang mangyayari. So habang sa ngayon, nakikita natin, hindi naman tayo pwede makipag-usyuso kasi wala tayo, malayo yun sa Pasay City yun. So yan ang mga tanong na legal na sinagot ko na yung dapat na sagutin. So ngayon, delikado po yung mga NBI agents na sumunod sa utos ng amo nila na si Melvin Matibag. So ibig sabihin, kung utos si Matibag yun, kasama si Matibag sa makukulong sa kasalanan na paglabag sa Article 154 ng 154 ba 145 ng ating batas na ang kulong ay presyon mayor, ibig sabihin 12 years. So, tatanong ako kung ano nga crime of preventing a member in the Senate from attending Senate hearing. Oh, 145 pala, hindi 154. So, Article 3815, Act 3815. So, tingnan natin ang parusa kung ano. The penalty of prison mayor. Nako, 12 years shall be imposed upon any person. Kawawa naman sa mga NBI agents. Sumunod lang kay Matibag. Makukulong lang 12 taon. For using force, intimidation, threats, or fraud to prevent any member of either the House of the Legislature from attending the meetings thereof, from expressing his opinions or casting his vote. This applies to Senate sessions, committee hearings, or similar proceedings. A separate penalty of correctional applies to public officers, employees who knowingly arrest or search a member while Congress is in session. So, Article 143, related articles. Sorry. Acts tending to prevent the meetings of Congress or similar bodies ay ganun din ang parusa. Tapos sa Article 144, disturbance of proceedings. So lahat itong ginangyari na hindi sila umalis doon, disturbance of proceedings yan. So hindi rin matatanggap ng Senado ang impeachment complaint laban kay Sara sapagkat nakalak sila. So ngayon, kawawa, pati ang impeachment din yung nareklamo laban kay Sara, hindi matutuloy. Hindi matutuloy kung isang taon ito na ganitong sitwasyon, ayaw bumigay ng Senado, di isang taon din walang impeachment, ganun mangyari. Mamili kayo. Sa impeachment na siya, nakaboto, 255 na bumoto. 255 bumoto laban kay Sara. So, impeach na siya. Dito, tandaan ninyo, mga taga, ito, doble kara, mukha. Hindi mo alam kung saan siya, sa kaliwa, sa kanan. Ito, number 1, si Toby Tiangco, sa Nabotas. Lahat ng DDE sa Nabotas, huwag nyo na ibuto ulit mga Tiangco. Ibuto yung kalaban nila ng mga Sandoval. O, tapos, si Eli San Fernando, dati pinupuri ko to, ngayon hindi na. Walang na to. Ibasura nito si Eli San Fernando. Walang kwentang taong ito, walang prinsipyo. So dapat maklaro yun sa inyo sa lahat ng DDS. Lahat ng bumoto. Basahin ko lahat ng bumoto laban kay Sara. Saan ba yung listahan? May listahan ako. May initial list lang pero wala tayong hayaan mo makukuha natin ang lahat ng listahan. Pero nakikita ko sa initial list kasama si Toby Tiangco at kasama si Iliha San Fernando. Huwag nyo iboto yan. Ano yan? Tawag dito? Mapagkunwari. Saka mapagsabantala. So anyway, summing up, habang nandyan ang Senado, nakita naman natin na kailangan talaga palitan. So pinalitan nila
si Tito Soto. Kasi Tito Soto, traidor siya eh. Bakit ko nasabi traidor? Pinayagan niyang NBA agent pumasok eh. Luko-luko talaga. Ngayon, si Bato naman pumunta doon para bumuto. Pero, ang kagandahan naman doon ay nawala na yung agam-agam, wala na yung pagdududa kung talaga bang may warrant o baris laban kay Bato o wala. At least sigurado na ngayon. At dahil sigurado na ngayon, makagawa na ng paraan si Torion. Attorney Torion, I suggest, we message ko ngayon sa Attorney Torion kasi magkaibigan naman kami. Message ko siya ngayon na magsampa na siya ngayong gabi rin ng gayon din ng Street of Amparo. Ito, may message ako kay Atty. Torion. Rito Amparo, hindi mo na kailangan na papirmahin si Bato. Kundi ikaw lang papirma, pwede na. So, utusan ang NPI at PNP na huwag aresto si Bato kung ang warrant o baris sila ngayon nabasyan. Hindi pa. Wala pa. Oh, it's able hook! Hook! Oh, oh. Superpower. Ay, kung ayaw mag-file ni Kwan, pag kita ko mamaya na wala pa rin response si Atty. Torion, pwede rin ako mag-file para kay Bato. So, tingnan natin ang mga magpa-file ako ng amparo. Oh. A ICC warrant cannot be respected.
So, yan nag-message na po ako kay Attorney Torion. Hoping na mabasa ni Attorney Torion. Ulitin ko lang ito message ko. Sana makarating kay Attorney Torion ko. Sana mabasa niya yung kanyang messenger. Okay. So, gano'n lang ang solusyon. This time, wala pa tayong i-monitor ko kung anong latest development. So, tingnan naman natin si Senator Amy. Ito lang muna. Pakinggan natin si Vicky Morales. Okay, yan. Kung ano na nangyari ngayon sa Senado, nakasarado pa rin eh. At balikan po natin ang latest sa Senado matapos ang lockdown kasunod ng tangkang pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. At nakatutok on live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Yes, Vicky, kanina nga ay nagkaroon muli ng tensyon dito sa harapan ng Senado. Ito po yung sa labas mismo ng lobby ng Senado at ito po nga po ay sa pagitan ng personnel ng Office of the Sergeant at Arms na nangangasiwa po dito sa kasiguridad ng Senado at maging sa personnel naman po ng NBI na nakita po natin na may pagigirian at may nakita tayo na merong isinakay doon sa sasakyan ng NBI. Pero hindi po malinaw kung yung pong mga isinakay doon ay yung pong personnel ng NBI na contempt po dito sa Senado. Ayan, na-contempt na mga NBI agents. Ay sinasabi po nung isang NBI personnel doon sa USAA, siya po yung nangangatwiran na may mga pinapalabas naman na daw at sila rin ay lalabas na. At ang hindi po klaro sa ngayon kung sila ay talagang nakalabas po ng gate dahil nabalitaan natin mula sa USAA na isinara rin po yung gate matapos yung insidente na yan. Pagkatapos naman po ay merong personnel naman po ng USAA na dumating pumasok siya sa lobby at siya po ay medyo may bahagyang sugat sa kanyang noo at siya po ay parang malapit nang mawalan ng malay, hindi makahinga at sinasabi niya na ginagawa ko lamang naman ang aking trabaho at base po sa initial na information ay di umano siya po raw ay tinangkang bitbitin umano ng NBI at isakay sa kanilang sasakyan. Pero yan po ay wala pa tayong nakukuhang panig naman ng NBI tungkol dyan. Ang personnel po ng USAA na yan ay dinala naman po sa klinik para malupatan po ng paunang lunas. Kaugnay naman po kay dating Senador Antonio Trillanes, ayon po sa kanyang staff ay nakalabas na po ng Senado itong si Trillanes. Ang latest ngayon dito, Mel, ay nag-adjourn na ang Senado at ayon na rin doon sa paliwanag sa atin ni Senate President Cayetano ay magkakaroon pa ng mga pag-uusap kaugnay nga po dito sa sinasabing pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Yan muna po pinakauling ulat mula dito sa Senado. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Okay, so, ito ang ang problema natin. At sa punto pong ito, makakausap. Ito, pakinggan natin to. Bagong president ng Senate, makausap natin. Sige na, patingnan ko muna yung microphone ko kung gumagana, ha? Hello? Wala. Hello? Ayan, gumagana na. Okay. Pakinggan muna natin ito si Vicky. May bagong balita.
Sir Alan Peter Cayetano. Good evening po. Good evening, Vicky, sa lahat po na nanonood ng GMA7. Magandang gabi po sa inyo lahat. Alright po. Ang sabi po ni dating Senador Antonio Trillanes IV, obstruction of justice ang paglalagay sa protective custody ng Senado kay Senador Bato de la Rosa dahil meron daw pong warrant of arrest para sa kanya mula sa International Criminal Court. Ano po ba ang tugon nyo rito? Ma'am, unang-una, napakaraming problema ng Pilipinas sa presyo ng bilihin, dun po sa oil crisis. May political crisis din po tayo, nangyayari din po yung impeachment. Bakit naman po tuwing magbubutuhan sa Senado, biglang lumalabas na kailangan hulihin si Senator Bato? So today po, immorally, illegally, lahat po na violation ay ginawa nila, nakipaghabulan sila sa loob ng Senado. May proseso po ang pag-serve ng warrant. They have to coordinate with the Senate President, and then may legal remedies po ang isang senador katulad ng kahit sinong Juan de la Cruz na pwede pumuntang korte. So actually po si Senator Trillanes mismo ay nagtago din po sa protection, nagpasailalim sa protection ng Senado bago sumuko. So ang gusto po kasi nila is a witch hunt na ayan si Senador Bato, eto warrant na hindi naman nila pinapakita, tapos bigla nilang huhulihin. Tapos may maraming mga agents ng dito sa loob ng Senado. You can't blame us to think that it's not really justice, but ayaw nilang magbago ang mayorya dito po sa Senado. Pero Mr. Senator, sa saligang batas nakasaad na hindi maaring arestuhin ang isang mambabatas habang nakasesyon po ang Kongreso, pero para po sa mga offenses na may parusang hindi higit sa 6 na taong pagkakakulong. Ano po ba ang application nito sa kaso po ni Senador de la Rosa? Yes. So we have Senate Resolution 44 na nagsasabi na kapag ka ito ay foreign warrant, kailangan dumaan pa rin to sa local court. Tapos yung local court ang mag-i-issue ng warrant of arrest, and sisiguruduhin lang natin na may due process. So ilan beses na po nangyari yon, ilan senador na po ang humingi ng tulong sa Senado, but eventually pag sinabi ng korte na tama yung warrant of arrest, sila na mismo nagvo-volunteer mag-surrender. At sabi na sa akin ni Senator Bato, for as long as it's a Philippine court and in order lahat at lahat ng legal remedy ay pwede sa kanya. Ang problema nga, in what capacity ba si Senator Trillanes? Bigla na lang magpapakita dito, may warrant. Gago nga Trillanes na yan eh. Usurpation of powers ginagawa mo. Hindi ka naman pwede mag-aresto. Is he with the Interpol? Is he with the ICC? Police ba siya? So hindi naman pwede po na biglang dadating dito tapos makikipaghabulan sa isang senador, we're in session at papunta sa session hall. Even Swerte lang nakatakbo na si Trillanes, hindi siya na-aresto. Ang kawawa, ibang NBI na sumama sa kanya nang na-aresto. Kawawa. assuming may valid warrant of arrest, you still coordinate at papayagan mo pa rin pumasok sa session hall pagkatapos mahinahon na makikipag-usap. In that case po, may aksyon po bang gagawin ang Senado laban sa NBI o anumang ahensya ng gobyerno dahil nga sa nangyari kanina kay Senador de la Rosa? Well, we want to lower the temperature but at the same time protect the integrity of the Senate. So willing ako makipag-usap sa kahit sinong opisyalis ng NBI, pero in-identify muna namin yung nakipaghabulan kay Senator Trillanes because we're holding them in contempt. So we are going to detain them until makapagpaliwanag or ma-purge nila sarili nila ng contempt. Kasi kung sa House of Representatives man or sa dito Senado, yung nga lang medyo bastos ka sa committee level ay hino-hold ka na in contempt, ano pa kaya yung pigilan mo yung isang senador na umabot sa session hall? Opo. Doon naman ho kay dating Senador Trillanes, meron ba kayong gagawing hakbang? Well, kasi pag hindi naman siya direct contempt, we will allow the investigation to go through. He's a former senator. He's always welcome here in the Senate. We can have different political views but discuss. Pero hindi pwedeng parang Gestapo o para kang may private army na papasok dito tapos pipilitin mo yung gusto mo. Yung lockdown na ginawa namin was in response na caught in the act o flagrante delicto yung ginawang pag-assault kay or attempted na pag-assault kay Senator Bato. So let me make it clear yung contempt order, immediate yon.
Ngayon yung legal namin nag-aaral ngayon kung ipapa-inquest yung mga nahuli or kung mag-iimbestiga muna ang dalawa naming committee. But I'm hoping cooler heads will prevail and I'm hoping there'll be a dialogue between the executive and the new leadership para we can focus on work. Opo. At ngayon pong na-impeach na sa Kamara si Vice President Sara Duterte, inaasahang dadalhin na sa Senado. Anumang araw ngayon po ang articles of impeachment. Ang sabi po ni dating Senate President Tito Soto noon, agad niya itong aaksyonan. Ngayon kayo na po ang nakaupo. Paano po ang magiging takbo ng impeachment trial sa Senado? Actually, kaharap ko yung buong former majority sa lounge nung ako'y hinatak ng aking MRO at ng production assistant nyo. Dinidiscuss namin yan. Malinaw naman po ang konstitusyon, malinaw naman po ang batas, very clear naman yung sinabi ng Supreme Court na forthwith. Pinapaliwanag nga ni Senator Soto, ang ibig sabihin, magko-convene ka agad. Hindi trial ka agad kasi may mga administrative na hakbang na gagawin. So we are under public scrutiny. Kayo mismo, binabantayan nyo kami. The Senate is on trial. Bantayan nyo kami at husgahan nyo kami, but we will follow the law. We'll follow the Constitution, we'll follow the law. Senator, kailan po ililift itong lockdown sa Senado ngayon? They're in the process. Ina-identify lang kung sino yung nakipaghabulan. Actually, may konting commotion sa likod ko na parang habulan. I don't know what's happening, but we want to restore order dito sa Senado. Mm-hmm. Pero ano ho yung mood ngayon dyan, Mr. Senator? Medyo nagulat kami lahat kasi alam naman namin na lahat gagawin na hindi kami makabuo ng 13 or 14 but hindi namin na-expect kasi kitang-kita sa video. Isa lang yung staff doon yung kasunod niya. Hindi pa niya staff. Mag-isang pumunta si Senator Bato dito pero ngayon lang ako nakakita ng grupo ng agents nakikipaghabulan ng senador sa loob ng Senado. And I'm sure hindi ito ang gusto ng ating Pangulo at hindi ito ang gusto nating image sa buong mundo. No? So I'm hoping yun nga na it was only tempers that flared. It was some machinations na inisip ng kung sino-sino. But let's restore order. May batas tayo. So sundin natin batas. All right, Senate President Alan Peter Cayetano, maraming salamat po sa oras niyo. So anyway, what happens now is tingnan natin kung may mga updates pa, ilalabas ko. So sinasabi dito si Drilon, pwedeng ipanapad ang warrant of arrest sa labas. Kung may warrant. Huwag sa loob ng Senado. Ito ang tension. Tingnan natin ang tension sa gitna ng NBI at saka mga Senate. Kailangan niya sila Di ba bigay sila tanyo? Kasal. Nagandito kami. Kasali mo ko. Yung patay lang ako. Kaya nagsali ka na. Pinatawawin tayo mo. Kasama dami dyan Tama na. Tama na. Ginagawa niya. Hindi dapat dyan. Hindi dapat. Palabas na.
ko na. Ipakita ko lang sa iyo ulit yung i-play ko lang yung sa NBA agent na umiyak nang inaresto. Ay, nako. Yakin din pala mga NBA agent. Nagsitakbuhan ng iba. O ito pa yung tension na to. Ulitin natin. For the sake of clarity. Ayan, hinahabol ng pwersa ang mga NBA agent. Kasal. Nagandito kami. Kasali mo ako. Yung patay lang ako. Kaya nagkali ka na. Kasama namin dyan eh. Tama na ginagawa niya. Hindi dapat dyan. Hindi dapat. Palabas eh. Bakit yung iba? Lumalabas. Ang pinag-usapan Ginagawa ko na naman yung trabaho ko. Sir, ano nangyari, sir? Sir, ito yung NBI, sir. Wala po sa... Sa, sir, yan? Lipat natin sa medic. Okay. At least yan yung tingnan natin kung ano ang ngayon. Ano ang latest. So, tingnan natin itong latest. Ito si Jinggoy ata nagsasalita. Ang lockdown, ang NBI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako'y live. Hello! Gusto ko, andito kami, nag-iintay. Ayaw namin iwanan si Bato, my love. Wawa naman. Hi everyone, kain po tayo. Ang aming bagong... Hindi. Di ba ikaw ang majority floor leader? Tinuturo ko siya. Ganun? Acting. Boss, Idol Robin. Opo. Linis na po ang lockdown. Hindi na hostage ang Senado. Sino naman hostage sa Senate? Ba't nila-lockdown yung Senate? Ba't tayo kinukulong? Robin, sanay ka na doon. Kung pangungulungan lang, medyo may experience tayo dyan. The NBI inspects every vehicle leaving the Senate premises, going in, going out. Lahat ng klaseng inhustisya naranasan ni Robin. Oo. Awanan Diyos Bakit ko ganun? mag-anak ko rin. Bakit ganun? Bakit? Awanan Diyos ko mag-anak ko rin. Ganun ha? Ramos! Ay, patay na pala. Sorry. So, iyakin din palang NBA agent. Naka-lockdown pala tayo. Sabi niyo, sumusunod na ba ako sa utos? Oo, ngayon lang linis. Oo, nila-lockdown. Lahat ng tao hindi Utos ni Bilbin Matibag? Sila nag-decide. Tapos, ginulpi nila yung OSAA kasi pilit nila pinapasok ang senator. Ginulpi pala nila yung mga tauhan ng Senado na mga usaa kung tawagin mo yung mga security detail ng Senado. Lounge. Kung saan bawal lahat ng tao pumunta kung hindi ka senador. Bugbog. Binugbog? Binugbog yung security ng Senate. Kasi hinaharang ng tao. Katabi ni Joel sa clinic. Wawa naman. Wawa. Tama ba yun? Bawal yata yun
Hindi naman yata nila dapat ginagawa yun. We moved for the decide them in contempt kanina. Bakit ganun kalakas ang loob nitong Yeah, unbelievable. We're still ruled by laws. Di ba bureau lang yun? Oo. Anyari. Tapos mismo yung DOJ, sinasabi na wala namang warrant of arrest na natanggap para kay Bato. Eh ano yung binabandera nila? Di ba sampi na lang? Hindi naman sila pwede mag-issue ng warrant eh. Kailangan pumunta sila sa korte. At sila mamadali pa eh. Mabigat yun ah. Mabigat yun ah. Siyempre po, wag daw natin iwan si Bato, sabi ng mga tao. Oo, walang iwan yan. Matutulog na kami rito. Uy, ako din, dito na ako matutulog. Bato, ano na. Tumubad sa langit at tama ay galit. Boss, katabi ko po ang aming matatawag nating bayani. Ngayong oras na ito. Si Senator Bato. Maraming salamat. Please include us in your prayers. Shut up. Wag daw po kayong iwan. Sabi ng mga tao, wag daw namin kayong iwan. Salamat. Salamat. Talaga. Mahal kong kababayan, ito pong nagaganap ngayon dito sa Senado. Medyo ito po ay extraordinary. Dahil nung ako po ay nangyari na po ito noong panahon ni Senator Trillanes. Meron din pong warrant na lumabas sa kanya at ako din po nandyan sa baba. Sige. At gustong-gusto ko pong tinatawag na citizen's arrest. Pero hindi po ako nakapasok nung panahon na yun. Mahigpit. Opo. Pero ngayon, nakapagtataka, nandito na po sa loob ng Senado ang NBI. At bukod po nandito sa loob ay nangbugbog pa ng tinatawag namin. Matatawag natin parang pulis natin dito sa loob yun, di ba? Pulis ng Senado, oo. Pulis ng Senado. Pulis ng Senado. Medyo kagulat-gulat po yun. Sapagkat, siyempre po, pagdating po dito sa Senado, dapat ang nasusunod ay yung pulis po dito. Kumbaga, para po dyan lang yan sa, pumunta ka sa UP, di ba? Sa UP may police din. O, yun ang nasusunod sa UP. Yung police doon, sa Congress, ang nasusunod, yung sergeant at arms doon at yung mga tauhan din niya. Pero dito po, sa Senado ngayon, medyo malungkot po yung balita na yun dahil parang yung amin pong Hindi ko pa anak tira aya. Pwede man. Bayatag ang mic. Man, mayatag yung mic. Ay, dili pa.
Ayan mga kapartners, no, nakikita nyo, nakaabang yung mga taga-OSAA, mga miyembro ng media dito sa lobby ng Senado, no, at tingnan nga lang nakausap natin itong si Senate President Alan Cayetano at sinasabi niya na unacceptable nga yung ginawang pangbubugbog. Audio man. Back up man, audio. Huwag tayong konti, huwag tayo. Huwag natin, sige no. Huwag tayong konti. Accompanied by a couple of senators, we're going to talk to the NBI director now, and we have to put some logic in everything that's going to happen. Pero hindi pwedeng unpunished yung ganito. Hindi pwedeng sa police, sa BJMP, sa NBI, may mga ganyan ang utak. Utak yung sugulero ba na you don't use logic, you use your fist. Hindi pwede yun. Tinutukoy po ninyo yung sakitan kanina, binugbog yung tao. Yes. We declare them in contempt. So yung mga dineclare namin contempt, hindi sila pwedeng umalis. They have to be detained. So just because he's an agent at siya'y OSAA, hindi mo, still the agent of authority nun was the OSAA. So assault on a person of authority ang ginawa nung Kasuhan ng mga NBA. Identified na SP na sila yung naghahabol kanina kay SP. I haven't gotten the report kasama ngayon nung bago nating OSAA. Si Na-contempt Director. po yung mga let me NBA talk to dyan. yung May Director. dagdag I'll na report contempt. back to you. Pero habang naglalakas paano madidefuse itong Usurp yung obstruction of authority. There has to be usap, then kailangan may usapan how ano yung proseso. Assault in the person of authority of the OSAA. Opo, and then si Senator Bato de la Rosa kasi hindi ibigay sa NBI. Yes, definitely. Wala naman, unless they can have a valid Philippine warrant issued by a Philippine court. And then, sir, sabi, suppose niya naman yung rules, di ba? Para po mapayagan siya na mag-zoom. Minority. Sabi na ipagpabukas para makapag-isip lahat. Opo, so may Pumayag time, naman kami. saan po mag-stay si Senator Bato? Mag-uusap pa kami after. Nangyayari. Hindi dito siya over, wala nang dadaan. Opo, hindi sir. Hindi naman nakatito sa amin. Hindi nakatutok lang kanina. Okay. Ay, nakikita niyo po ngayon na yung gulo na nangyari hanggang ngayon na nangyari sa loob ng Senado. Kasi hinuli na ng mga OSAA, Office of the Sergeant at Arms, ng mga otoridad, hinuli nila mga NBI agents na humabol kay Bato. Yung sa NBI agent, nakita nyo kanina ay pamatay sa at dinala at clinic ng Senado. Pwede man. Mayatag ang mic. Ay man, mayatag yung mic. So ngayon, dapat si Magtibag hulihin din. Kasi in contempt of the Senate ang ginagawa niya. So ngayon, baka abot yan sa punto na ipapahuli din si Magtibag. Kasi hindi naman Ayan gagawin. mga kapartners, no, nakikita nyo, nakaabang yung mga taga-OSAA, Pero ang mga mangyari dito, miyembro ng media dito sa lobby ng Senado, no, at o yun, pati tingnan mga media hindi makauwi. lang nakausap natin Ngayon itong po si ay parang Senate President Alan Cayetano at parang sinasabi nagkakasubukan niya ng na kapangyarihan ang unacceptable nga Senado yung ginawang laban sa pangbubugbog, NBI at sa ginawang police. pangahabol kay Senator Bato de la Rosa habang
Pasok siya dito sa loob ng plenaryo ng Senado kaninang hapon. Yan, nakita mo. Ulo. Sinabi ko negative. Ngayon, nasa looban ng Senator's Lounge itong si Senator Bato de la Rosa kasama yung ilang kapwa senador dahil nga dito sa threat na ginagawa ng NBI dahil umano sa ICC warrant laban sa kanya dahil nga itong sa Si Milby Matibag, abogado ka rin. Alam mo na hindi pwede ipapatupad yan kung wala kang utos galing sa korte natin na sarili. Dapat ipadisbar ka. crimes against humanity. Sinabi kanina ni SP Cayetano na tatapusin yung sesyon ngayong gabi para at pagkatapos yan kakausapin nga yung mga ilang tauhan ng NBI na na-cite in contempt. Ibig sabihin, madidetain sila dito sa loob ng Senado, no? Nasa kustodiyan na sila ng Senado para nga ayusin yung pag-serve ng warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Sabi kanina ni SP Soto na pwede namang idaan sa maayos na usapan yung pagsisilbi ng warrant of arrest laban doon sa senador at hindi kailangan ng pisikalan, hindi kailangan mangbugbugan, hindi kailangan ng habulan dito sa loob ng Senado na ginawa kanina ng taga-NBI. At sinabi rin ni SP Cayetano na bukas sila na isilbi yung warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa dahil magsaserve lamang ng warrant of arrest pero hindi maaari yung arestuhin itong si Senator Bato de la Rosa dahil nga base doon sa resolusyon na inilabas ng Senado kailangan ng local court dito sa Pilipinas yung magdesisyon at oras magdesisyon yung local court dito sa ating bansa ay doon pa lamang pag-aaralan ng mga or ng liderato ng Senado yung magiging desisyon ng korte dito sa bansa. At ngayon wala pa tayong impormasyon kung ano ang magiging or ano ba ang next step na gagawin ng mga senador lalo't nandito na rin pala sa loob itong si NBI Director Melvin Matibag. Nakapasok siya dito sa Senado sa kabila ng ipinatupad na lockdown, no? Ibig sabihin hindi maaring makapasok o kung sino man ang gustong pumasok dito sa loob, vice versa, ay hindi rin pwedeng makalabas yung mga nandito sa loob ng Senado, kung may miyembro ng media, kung may empleyado ng Senado o kung may private citizen or ordinaryo Pilipino na nasa loob ng Senado, hindi ka rin pwedeng makalabas dito dahil nga naka-lockdown, dahil nga itong sa patuloy na tensyon sa loob ng Senado. Kanina ipinaliwanag nga ni SP Soto na makikita talaga yung dahilan kung bakit hindi nagpapakita or hindi pumapasok itong si Senator Bato de la Rosa dahil sa Senado dahil nga sinasabing threat at ito nga yung nakita natin mga kapartners na threat or banta doon sa planong pag-aresto sa kanya dahil nga dito sa nilabas na foreign ICC warrant umano laban sa senador. Ayan. Kuya William, ayan, makikita natin mga kaporters pumapasok dito sa area ng liderato ng Senado, itong si NBI Director Melvin Matibag. Ayan. Ayan, makikita niyo mga kaporters, nakapasok siya sa opisina ni SP Alan Cayetano, itong si NBI Director Melvin Matibag kasama yung ibang tauhan ng NBI na nandito ngayon sa loob ng Senado. Yeah. Ito nga yung sinabi ni SP Cayetano kanina, nakakausapin niya itong NBI no, upang maging maayos yung pagsisilbi ng warrant of arrest ng ICC laban kay Senator Bato de la Rosa.
Ayan, nakikita nyo rin mga partners, papasok rin sa loob ng opisina ni SP Cayetano si Senator Bongo na isa rin sa tinaguriang Duterte Block dito sa Senado. Maaring pag-usapan ng liderato ng Senado yung hakbang na gagawin doon kay Senator Bato de la Rosa. Ngayong sinasabing may warrant of arrest na yung ICC. Patago pa na siya, pati si Jan Vico Figueroa hapon. Sabi wala daw, wala. Tapos, kunwari, patawag sa Sabina. Ayan, kita ninyo, ayan ninyo. Pag pinumunuan ng addict talaga, ganun talaga. Ito sa lobby ng Senado at kanina nga kasama yung kapwa senador. Mga partners, alam nyo, doon sa labas ng Senado ay marami na rin mga nakabarikada na mga pulis, gayon din yung mga taga-suporta ng pamilyang Duterte at maging ng suporta ni Senator Bato de la Rosa. Ngayon, hihintay na lamang natin yung anong magiging or kasunod na gagawin ng liderato ng Senado dito nga sa sitwasyon ni Senator Bato de la Rosa. Kanina mga kapartners, may kanina dito sa loob ng Senado kung hindi masusolusyonan itong issue kay Senator Bato de la Rosa, kung patuloy pa rin na may bantas kanyang buhay dito nga sa foreign ICC warrant, inilabas ng foreign ICC warrant mga kapartners. Yan na, binigyan natin. Right in contempt ng mga NBI. Okay, ma'am. Sa labas naman Senado ito. Ang NBI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ano masasabi mo yung NBI po gobyerno? Salamat! Inaasahan natin na mas dadami pa ang mga taga-suporta ni dating Pangulo Rodrigo Duterte at maging ni Senator Mukhang ito na ata regime change. lahat ng mga kasapi namin sa Rage Coalition, lahat ng mga Pilipino na naniniwala na mali na itong nangyari, ay pumunta rito para mapayapa, na sumuport, tahimikin yung mga tao nagsasalita. Isipin nyo, bago driver nila, anong coach yung mga ginamit nila, para malaman natin kung may katotohanan yung delivery ng pera mula sa korupsyon, para matulungan natin yung pag-file ng kaso, para maikulong yung dapat maikulong at maibalik yung pera ng taong bayan. Sir, nais ko makuha yung pananaw nyo dito. Sa tingin nyo po ba ay nagkakaroon na tayo na para bang silent martial law? Hindi ko sa tingin, alam ko. Sa ngayon, meron tayong silent martial law. Humigit kumulang siguro mga 30 tao na mga kasama namin ang talaga na-file na ng kaso. Iba't ibang kaso. Tapos ginagamit hindi lamang ang NBI, pangunahin ng NBI dyan, pero nagagamit ang BIR, nagagamit ang at inanyayahan na doon tumambay. Kaya medyo nasupalpal kami. Sabi namin, ba't kayo pumasok dito? Bawal pumasok dito. Nakapag-coordinate naman kami. Anong coordinate? Pinapasok kami. Inibita kami. Nag-coordinate kami. Pinakain kami. Pinapasok pa kami doon sa mga opisina. Tumambay. Yun ang sabi sa amin. Yun sabi namin, okay, hindi na ganun ngayon. Pero, ang maliwanag, hinayaan sila at inanyayahan pang kumain. Sir, when was this encounter po with SP Soto?
yung kiniklaim po na pinakain pa raw po? Totoo naman, talaga naman. They were consulted kasi aarestuhin daw nila si Bato ng 2 o'clock, so nag-antay sila before 2 o'clock, pinakain sila. Yun ang pagkaintindi ko doon sa kwento ni Matibag. And then ma'am, kinukuha din nila yung mga NBI agents na Yung mga kinomtempt, pilit nilang kinukuha. Tapos sabi namin, pwede ba i-clear muna to ng i-clear muna yung buong Senado, umalis, mag-withdraw muna kayo dito. Andito, umakasta yung mga NBI, kompleto yung long arms, nagla-lockdown, binubuksan yung mga sasakyan ng mga empleyadong papasok, pati yung papalabas. Ano ba ito? Dapat, ang una, mag-withdraw muna sila. Umalis muna sila rito kasi bago na ang liderato rito, hindi na kami kinonsulta. Ibang usapan na ngayon. Anong naging agreement po, ma'am? Ha? Ano pong naging pinagtapos? Oo daw, pero nagkakalat pa rin yung NBI. Andyan, nakikita ako pa eh. ICC. Wala. Sinabi nila? Hindi ko alam. Oo, tingnan natin. Tingnan natin hanggang hindi natin nakikita. Alam natin may proseso yan. Ako nag-imbestiga doon sa pagka-kidnap ni Presidente Duterte. ICC, wala namang enforcement arm yan, dadaan sa Interpol. Yung Interpol, tatawagan yung PCTC, yung ating transnational crime. Kailangan na yung ICC warrant dalhin sa korte na Pilipino dahil hihingi muna sila ng Filipino warrant of arrest for enforcement of judgment, foreign judgment. Hindi basta-basta papasok yan at dadamputin yung isang Pilipino. Bayan natin to eh. Tapos pagkukunin yung mga Pilipino ng bastas. Tama ba yun? Nung na-impeach na po si VP Sara, so paano po, bagong liderato ng Senado, magkukundi ba ang Senado bilang impeachment court? Tingnan natin. Bukas, di ba? Malamang bukas darating yung impeachment, mag-uusap kami kung anong dapat gawin. Pero ano po para sa inyo, ma'am? Para sa inyo po, ma'am? Ano? Well, natuto pa rin ng bawat senador ang kanilang mga responsibilidad ayon sa saligang batas at iba pang batas. So, that means magkukundi kayo sa impeachment court pag natanggap po yung articles? Yes, titingnan namin na maigi. Sorry? Sorry? Elements who were chasing pa to. Opo. Kaya nang gusto daw kukunin nato yung Matibag, ayaw nilang iwanan dito. Ibibigay mo ba? Well, siguro, just please attention. I don't know. Si Senate President Alan and sila Director Melvin, anong usap natin dyan? Okay. And then sir, magkukundi ba ang Senado as impeachment court? Yung bagong liderato ng Senado? Kasi likely po bukas din yung article. The manner and the way that yung warrant was executed. So basically, sinasabi nila, may coordination sila sa former SP at pinapasok sila. But of course, we're saying, kahit pinapasok kayo, hindi para makipaghabulan sa loob ng Senate. The second issue nga is yung contempt that the Senate has to stand up for itself. And dapat ma-hold in contempt. Ang pinag-uusapan lang, saan i-hold, considering na siyam sila at medyo fully booked din tayo. And then number 3, apparently, iba yung report sa kanila. Kasi yung report sa kanila, yung USAA daw ang Brusco, rather than yung taga-USAA na bugbog. So we're talking about fact-finding regarding that. So the senators are talking now. So as I said kanina, di ba, napaka-importante na level-headed tayong lahat. Pero napaka-importante na klaro na wag yung paglaruan yung Senado. I mean, you know, this is not tabing kanto na, you know, will make excuses and... May sinabi po ba sila? No, they're held in contempt. So it's a matter of saan siya they will pull out the NBI, but I'm sure that they have to report to their higher-ups regarding the if they will continue to serve or they will follow our suggestion, which is to get a warrant of arrest from a Philippine court. So ibig sabihin po, pero insistent ba sir yung NBI na makuha sa Senator? Maganda naman yung usapan, pero may kasama ko Senator Amy, Senator Mercoleta, Senator Villar, Senator Pia. May iba't ibang opinion talaga kaya mahaba eh. That's why we have to decide ano yung mga ibibigay sa Committee on Rules and Committee on Public Order at alin yung i-decide tonight. Kasi nga, as you know, bumoto na yung House kanina. What's the NBI stand on the arrest for Senator Bato? That they were allowed daw to come into the Senate and allowed to arrest him here. By whom, sir? By Senator Soto. So, in your decision, what did you insist? I told him we have Senate Resolution 44, and I told him ang stand namin is you have to get a court order, an arrest order from a Philippine court, and you have to allow Bato to exhaust his legal remedies. And after exhausting all of that, only then will we convince him to surrender. And they will abide by that? We're in the process of talking about that. So and even if he says yes now, I am sure he has to report to his higher-ups. So there's a standoff? Hindi pa naman kasi sabi nila they're willing to pull out tonight. So that doesn't mean they won't be back tomorrow. If they pull out tonight, si Senator Bato stays in the building? Nag-uusap pa kami ni Senator Bato kung saan siya mas safe. Kasi nga kung dati, speculation lang na baka habulin or hanapin siya. Ngayon, it's very clear. If they pull out tonight, lilift niyo yung lockdown? Or No, yung lockdown was only to prevent, actually, it's really just asking people not to leave para ma-identify natin. May picture nga pinakita sa akin Senator Villanueva na nagtanggal ng polling isang NBA agent para nga hindi siya makilala. Pero identified na po ba? Identified na yung... Nag-uusap na. So, I have to thank the Chief PNP kasi pinadala niya kaagad si General Aberin, the head of NCRPO, to help us. So, I put everyone in one room. So, nandiyan ngayon yung usahan, nandiyan si General Aberin, nandiyan po si Director. So, yung ilan, sir? Siyam na. So, yung siyam na yun ay nasa holding room na po? Nandito pa sa loob ng Senate pero wala pa sa holding room. Kasi wala nga tayong holding room. Sir, didn't contempt na sila? Hindi, basta ang sabi ni Usaha,
hindi sila nakakalabas pa. So that's what I'm taking care of right now. Pero, No, they're held in contempt. So our question only is where we will detain them. okay, So I'll report that back to you in a few minutes. detained na, sir. Detained na. Detained na. Unless may nakalabas na. Sir, Kasi ongoing na-identify meeting na. with Matibag. Yes, yes, Kasi yes, sir, may yes, commotion yes. na sa labas. Meeting, sir. Matibag, may meeting Yes, yes, yes. So inside the room is Director Matibag, General Aberin, and ang ating USAA. Then stand by the Secretariat for the lecture. And what's the reason insisting to arrest Senator Bato? Tama? Hindi, They're hindi. allowed to arrest. To- Yun yung sinasabi nila. No, so three issues. Issue number 1, warrant of arrest. Dalawa issue namin. 1, bakit sa loob ng Senate? 2, the manner. So nag-explain sila but they will put it in writing. Na they coordinated daw at pinayagan daw sila ng dating leadership. Pero sabi ko, kahit pinayagan kayo sa loob ng Senate, hindi man siguro kayo pinayagan makipaghabulan. So yun yung ongoing. So assured mo na ng arestuhan by doon? Assured mo More or less, I just have to seal yung usapan. Okay. Number 2 is that we explain that iba yung criminal, iba yung administrative. They can defend themselves na ini-issue na lang nila yung warrant. But from our point of view, pinipigilan nila siya mag-attend. And that's contempt. Kasi hindi mo pwedeng, hiwalay pa dyan yung sa revised penal code na yung parliamentary immunity or whatever other crime. Ang point namin, we're holding it contempt kasi pwede naman kayo umakyat eh. Pwede naman kayo magsabi sa SecGen, sa USAA na may inaresto kayo. Hindi, nakipaghabulan kayo. Diba? Ang sinasabi nila, hindi naman sa session hall. Sabi namin, anywhere inside the Senate, it's the same. Pangatlong issue nga, that whoever ng bugbog, there's no place for that. They have to be punished. Doon naman agree kami pareho. Fact-finding na. Sir, hiningan niyo ba ng paliwanag o hihingan niyo ng paliwanag si former Senate President Soto for allowing them to stay here? It's fact-finding pa lang naman. And it's all in the open. I mean, yun din naman ang sinabi nung dating USAA. Binasa ko naman kanina. So, kaya nga ang sinabi ko yung director, I don't want to be in between the he said, he said. So that's why isusulat na lang niya. That's why I'm also giving instructions sa sumulat. Pero hihingan pa rin ng paliwanag si Senator Soto? It's up to him. Diba? Kasi we're still fact-finding. But I am sure, hindi niya pinayagan makipaghabulan. Kung pinayagan niya na pumasok at dito mag-arrest, that's a separate issue. Any of the senators can confront him with that issue. Kasi that never happened before. Sir, pag hindi sa umalis ng NBI, sir, mag-stay din ba ang senators dito sa Senate? I think we will find a solution. We have to find a solution. As I said, we're into 2 or 3 crises sabay-sabay, di ba? Sooner or later, dadating dito yung articles of impeachment. Do you want na ang pinag-uusapan pa rin natin si Sen Bato? Number 2, hindi ramdam ng lahat. But the delay in resolving the problem in Iran, Israel, and the US conflict with Iran will continue to drive up prices. Diba? So it needs our immediate attention. I was reminded by the senators now, we have to fill up the committees. And so yung articles of impeachment, iakit pa bukas? So, I don't know. Auto-tonight? Ang trabaho lang namin is to receive it and then to act for Pero it. may commitment po So far, wala pang nagsasabi sa akin. Pero kung matanggap po dito, definitely magpo-convene kayo as impeachment court? We were talking already with the minority. I told them, lahat na tayo magbasa ng rules. Kasi meron ng opinion na kailangan muna ipasa yung rules. May nag-opinion ng dati naman, sinunod lang yung dating rules. So, yun ang meeting ko after matapos. Pero definitely magpo-convene as impeachment court. Pero definitely magpo-convene as impeachment court. Pag natanggap yung article, sir. We will valid there will be no delay. So the question is lang, what are the administrative processes that we have to do? So that's a yes. Even Senator Soto said, convene, pero hindi ibig sabihin trial kagad. Magkaiba yun kasi may mga kailangan i-issue. Let's be quick lang. Kasi yung pinanap po yung wave. So, ibig sabihin po ba, naisa kayo sa sakyan yung shadow ko? Naisa kayo? Nasa vehicle po ba sila? Dapat may nasa gate? O within the building talaga? Sino? Kasi po sa ngayon po nakasara po yung wave. Yes, because we haven't resolved saan sila i-custody. And once makalabas sila, sabihin namin dito, Pasay City Jail, edi hahabulin pa namin. That's why we're trying to resolve it with level heads. Pero may emotion talaga. But they are not inside the NBI vehicles. Yung Yung siyang, yun ako nito. Narito po sa building o naisakay po nila? ang sabi lang sa akin ni Kusaan, nandito pa. Pero in-identify pa daw nila lahat. Okay, thank you. Siyam na NBA agents na humabol ay makukontempt. Tanggi, kinuha mo na? At saka yung Pero kukunin mo na. kakasuhan. Sila lahat at nakasuhan. So at nagkaroon sila ng pag-usap kung hindi malalaman kung magkatuluyan sila. Ang gusto ng Senado naman ay kumuha muna kayo ng warat sa korte natin na lokal bago namin kayo papayagan ng pagkakas. Pero kung wala yun, hindi namin papayag. Hindi namin gagalang yung ICC na warat. Ganun po ang nangyari. So, ito tayo. Ito naman sa labas ng Senado. Ito sa ngayon yun, may mga pulis na nakabantay sa harap ng Senado. Ano naman ginagawa nila dyan? Oh. Padagdag Padagdag po sa posta. Ayan.
So, walang sound, no? Ako na lang mag-provide ng sound. Senado, bakante. Grabe, galit na galit yung mga tao. Siyempre, nakarwash na yung mga kotse, libre karwash pala dito. Sila na itong mga magnanakaw, sila pa itong... Salamat sa mga nagpapakulay kay ano. The Gucci Juminin, salamat sa'yo Dadabi pa kami! Oy! 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 Ayabi lang kami, boss! Ayabi lang kami! Parang awa nyo na! Wait lang. Carlo, makinig ka muna. Saan ba ako magsasalita? Dito sa cellphone ko or dito sa microphone ko ng camera? Swalan Diyo, talagang lahat, kahit kakampi. Inaway Ocho nga ang senyo. So, okay. So, ngayon dyan lang muna tayo at tayo sasagawa na ng ating gagawin. Maraming salamat sa pagpanood. At mamaya, kung ano pang saka na lang tayo mag-live kung mayroon pang. As of now, ay deadlock pa. Hindi pa wala pang decision kung ano gagawin sa warrant of arrest. Kung ang gusto ng Senado ay pumunta mo ng NBI sa korte. Kung magbibigay ang korte sa kanila ng warrant of arrest, then that's the time. Pagbagyan nila, arestuhin si Bato. Pero kung hindi mangyari na ma-aresto si Bato. Pangalawa, yung mga NBI agents na kinontempt ay contempt na yon. Hindi pwede ipakiusap. Pangatlo, lalo pat nalaman ng Senado na nambugbog pa palang NBI agent ng mga kasapi ng OSAA, ng mga may mga pulis kasi ng Senado, tawag diyan OSAA, Office of the Sergeant Affairs. Sergeant at Arms. So hanggang diyan na lang at maraming salamat po.